Naloloko ka na sa pagtitinda ng isda. Pirmahan mo na at umalis ka na. Alis. Ito ang utang mo sa akin. Sinampal mo ako. Pirma. Kunin ang card. Umalis. Ayaw ko sa perang yan. Ang sampal na to. Ang katapusan ng lahat ng utang na loob natin. Walang utang na loob. Ibalik mo ang singsing na regalo ko sa kasal. Hindi ba ito ang Winston Blue Diamond? Milyon-milyong dolyar ang halaga. Yeti. Sinong nakakaalam kung saan bili ang peking yan? Baka bubog lang yan. Yemi, tama ka. Paano niya mabibili ang milyon-milyong dolyar? Congratulations, Kuya Fu. Sa wakas, nalinis mo na ang dumi sa katawan mo. Roots 1. Maaari nang magpakasal ng maaga. Kuya Fu, sabi ng tiyo ko. Bukas, bukod kay Fansutsu, may isa pang misteryosong malaking tao ang lalabas. Sinabi niya mismo sa akin. Mas malakas pa kay Fansutsu ang impluensya. Siyempre, bukas, ipapakilala kita ng tiyo ko. Salamat, mahal. Miss, pagkalabas ng balita, nagpahayag ang pinakamayaman sa Rongcheng na handang ibigay ang 50% ng industriya sa Rongcheng. Gusto niyang makipagkita sa iyo bago magsimula ang bidding. Ang pinakamayaman sa Rongcheng? Sa mga nakaraang taon, ang mga negosyo mo sa Rongcheng. Siya ang tumutulong sa pamamahala. Pati ang negosyo sa Fushuyang. Siya rin ang tumutulong. Sa kabuuan, parang kalahating sariling tao na. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Magkita na lang tayo bukas sa bidding. Pero, di ba hiwalay na kayo ni Fushuyang? Sigurado ka bang pupunta ka pa sa bidding? Dahil dyan, mas excited ako sa pagtatagpo natin bukas ng gabi. Guxiang King. Sa wakas, nakita rin kita. Sino siya? Siya. Bakit ka kinakabahan? Siya ang numero 1 sa Forbes, taon-taon. Ang pinakamayaman sa buong mundo, Lu Jinheng, ang iyong nobyo. Ikaw pala. Ako. Ano? 3 taon kang tumakas, ako naman nag-iisa. Naisip mo na ba kung paano mo ako babayaran? Bakit nandito itong malas na to? Ayos ka talaga, babaeng hamog. Gusto mo na talaga. Hiwalayan ang anak ko. Kahapon lang nagkasundo, ngayon. Nandito na, nang babae ka na. Hiwalay? Kaya hindi ako karapat-dapat kay Ginoong Lu. Umuwi ka na. Pala, nagkatago ka pa ng identity. Sabihin ko sa'yo, yang babae sa tabi mo, second hand na, at isa pa. Abandonadang asawa na laman lang. Ang kapal na mukha mo, paano mo siya masasabi ng ganyan? At sino ka naman? Mukhang ang lalim ng pagkakatago mo, pati itong mga tao, kayang-kayang apihin ka. Mga tao. Boss, hindi mo sinabing magdadala ako ng tao ngayon. Pasensya na. Pahiram muna ng tao mo. Itapon ng 2 to, nakakasira ng gabi. Baka madumihan pa ang mata ko. Bitawan mo ako. Gusiang Ting, babae ka. Sasabihin ko sa anak ko, sigurado, ang sama talaga ng 2 yon. Sundan mo sila, pahingahan ng galit. Dahan-dahan lang. Sage. Ang mga narito ngayon sa handaan. Iba't iba ang estado. Kahit may lugar ako sa Rongcheng, ang mga pinakamayaman sa Haicheng, Bicheng, Guangcheng, ay hindi kukunti ang yaman kumpara sa akin. Ipakilala ko sa iyo sa Jizhang, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, ay ang pinakamayamang tao sa Bicheng. Tulad ng matandang lalaki na ito, si Jitsu ay ang pinakamayamang tao sa Guangcheng. Palaging itulak ni Hu ang mga alon sa likod ng ilog Yangtze. Ang Fu ay palaging isang tumataas na bituin. Narinig ko na sa oras na ito. Nanalo daan-daang bilyong order kung saan ito ay hindi
Ito ay para sa isa sa itaas. Amahan kong siya. Pagkatapos makuha ang pabor ng isa sa itaas ngayon. Ang hinaharap ay walang hangganan. Marfu, tingnan doon. Tila na ang madam ay dito. Paumanhin lahat ako. Paumanhin mo ako. Paano ka pumasok? Siyempre, siya lumakad sa patas at parisukat. Gutsiangping sinabi ko sa iyo. Ahulugan kung gaano kalaki ang iyong pester sa akin. Hindi kami makakaroon ng magandang resulta. Gumagawa mo lamang ako ng mas nakakasuki. Mayroon kang malaking mukha. Ito ang iyong dating asawang. At kung sino ka Gutsiangking, ikaw ay naging berdeng. Tila mayroon kang magandang hitsura sa mga lalaki. Hello. Oh, Shuyang. Kailangan mong hanapin ang babae. Gutsiangting ang taong. Siya ay may matalo sa akin at Roxuan. Ikaw ba ngayon? Oh, nasaktan ko lahat ng lugar. Dapat kang maging singil para sa aming. Oh, asa pamamagitan ng paraan, siya hook sa isang ligaw na tao. Isang kamay. Gutsiangping nagkaroon ka ng aking nanay. Sa Ruotsuan, tama? Ngunit paano kung sila ang unang gumawa ng masamang pahayag? Pumunta ka sa aking nanay ngayon. At Ruotsuan ko at aminin ang kanilang mga pagkakamali. Kung hindi, ikaw at ang ligaw na tao ngayon. Walang maaring tumakbo ang layo. Ano ang kinakain mo sa gabi kapag ang iyong bibig ay malabo? Sabihin mo ito muli. Ano ang mali? Shuyang kung ano ang nangyayari dito. Tio Wen, tinatawag nilang Ruotsuan ang isang tao. At insulted ako. Ngayon ay isang magandang araw. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Ikaw at ikaw ngayon, bumaba sa iyong tuhod, tanggapin ang iyong pagkakamali, at tusk off. Hindi mo ito karapat-dapat. Alam mo ba kung sino siya? General Wen, ang pinakamayamang tao sa Chengdu. Ang pinakamayamang tao sa Chengdu ay talagang hindi karapat-dapat. Paano ako? Ito si Mr. Chu, ang pinakamayamang tao sa Hilagang Lungsod. Hindi pa rin sapat ang kalidad. Paano kung isama namin kaming dalawa? Ang dalawang ito ay iginagalang na pinakamayamang tao sa Haicheng at Guangcheng. Ginoong Zhang, Ginoong Hu. Mukhang hindi pa rin sapat ang disiplina ng asong alaga mo. Nakangagat na ngayon ng kanyang amo. Ikaw. Huwag kayong magpanggap dito. Ang dalawang ito, talagang walang alam sa panganib. Ang mga taong ito, kahit isa lang sa kanila ang kunin, walang may lakas ng loob na guluhin sa buong bansa. Ngayon, apat na silang makakasama na sumusuporta kay Fushuyang. May iba pa bang gustong sumausaw sa gulo? Gutsiangking, ayokong mag-aksaya ng panahon sa iyo. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin ang aking kawalang awa. Mga tauhan, baliin ninyo ang kanilang mga kamay at paa. Sandali. Samahan mo silang maglaro. Nakaka-interes. Ang laki ng kapal na mukha ninyo. Sige, mga tauhan, ipakita ko sa inyo ngayon kung ano ang tunay na kakayahan. Eka, ganyang kasanayan, ganyang klase ng kagandahang asal, malamang hindi kayo, mga ordinaryong tao lang. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na maglingkod sa akin. Ang nangyari ngayon, akuin ko na para sa inyo. Ginoong Wen, anong kagandahang asal? Anong kakayahan? Siya, isang mabahong mangingisda lang. Nagpapanggap pa, at itong kasama niya, malamang ito yung binuhay ko noon gamit ang pera ko. Isang binatang pabiga, mangingisda, na napansin na mayaman, biglang yumaman. Ano sa palagay ninyo, papayag kaya sila? Siyempre papayag. May nagkagusto sa iyo. Kasawian ko ngayon. Kayong dalawa, talagang hindi marunong tumanggap ng biyaya. CJ, ang larong ito hindi na masaya. Ako naman ang magsasalita. Dali-daliin ninyo. Napaalisin si Fushuyang. At magsincere kayong humingi ng tawad sa akin. Huwag na kayong lumuhod. Ayoko sa ganyang makalumang gawi. Kung hindi, ang mga pinakamayaman sa Rongsheng, Haicheng, Guangsheng, Bicheng. Dapat nang palitan. Bilisan mo ang takbo.
Hoy, Ilonghan, may masamang nangyari. Nag-ipon si Fushuyang na maraming tao. Parang pinahihirapan nila si Ginoong Gu. ano? Ayaw na mabuhay ng mga to. Bilisan. Ano nangyayari? Pasensya na, Boss Fan. Parang pumutok ang gulong. Boss, abala si Boss Wen ngayon. Sabihin mo mag-antay muna siya bago tumawag ulit. Sage. Ayos ah, binabaan ako ng tawag. Hahaha. Tinatawanan ka nila. Wala pa ba ang mga tao natin? Boss, sa loob ng Rongcheng, 72 chapter. Nasa daan na lahat. Ayoko na talaga. Makinig sa mga walang kwentang salita ninyo. Kuya Wen, bilisan mo na. Paano kung ma-offend natin si Boss Fan? Yung sinasabi nilang misteryosong tao. Ayo ba, kaninong tao talaga? Enma Gyu. CJ. Paano nila nagawa? Yung pwestong yan ang inupuan nila? Grabe sila, sobrang bastos. Ngayon, kami ni Elagyu, dito kami upo. Tingnan ko lang kung sino ang makakagalaw sa amin kahit katiting. Mga tambay lang na ilang taon nang nagpapangga. Mga hamak na tao, nagmamalaki. Kayong dalawa. Ang laki ng apog ninyo. Yan si Boss Fan at yung misteryosong pwesto, inupuan ninyo? Si Fansex na sinasabi mo. Kahit harap-harapan ko, hindi siya dapat pantay sa akin. Hindi tama ang pagkakaayos ninyo ng pwesto. Gutsiang King, kung gusto mong magwala, sa labas ka magwala. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Ma-offend yung malaking tao, madadamay tayong lahat. Nga, tama. Hayaan mo lang silang umupo diyan. Sa tingin ko, malapit na dumating si Boss Fan. Kapag na-offend si Boss Fan, at yung malaking tao, isa lang ang daan para sa kanila. Iyon ay, ang daan patungong impyerno. Yung malaking tao na sinasabi nila, ikaw yon, di ba? Siguro. Gutsiang Ping, huwag kang masyadong magmalabis. Hindi alam ng iba, pero alam ko ang totoo sa'yo. Gusto kong malaman, ano ba ang alam mo sa Ken? Isa kang ulilang walang magulang, nagtitinda lang ng isda. Grabe ang ginastos mo para sirain ako. Nag-hear ka na napakaraming artista. Ikaw naman, gusto mo bang sabihin ko sa lahat? Kung ano ang totoo sa'yo. Bago mo ako nakilala. Wala ka talaga wala. Tumahimik ka. Takot kang malaman ng lahat. Kaya lalo kong sasabihin. Pinunduhan kita sa negosyo mo ilang gabi na. Akong kasama mong nagtatrabaho. Magpahinga ka muna. Ok lang, may mga ayusin pa ako. Ikaw, magpahinga ka muna. Sige, sasamahan na lang kita. Wag na, wala ka namang matutulong, sige na. Ikaw. Sabi mo pag naging matagumpay ka, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Tapos bigla kang nakipag-ano sa pamangkin ni Wen Honghui. Ano? Sa babaeng Wen? Nakipag-ano ka? Nangangaliwa pala. Nakakahiya talaga itong ginawa mo. Huwag kayong maniwala. Mga kasinungalingan lang yan. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng mali. Boss Wen, tama ba? Matagal nang wala tayong pagmamahalan. Mabuti nga. Walang hiya. Totoo naman, walang hiya talaga. Ano ang gusto mong parusa sa kanya? Siyempre, kunin ang pinakamahalaga sa kanya. Yung order na gusto mong makuha. Ako ang di magbibigay sa iyo. Ano narinig ko? Ayaw niyang ibigay ang order kay Boss Fu. Talagang gusto niyang sirain ang pagkakataon ko para umangat. Boss Wen, huli na, paano kung talagang makaaway nila si Boss Fan at yung kasama niya? Wala namang kawala sila. Baka. Sage, umalis kayo ngayon sa function hall. Buhay kayo. Pag di kayo umalis sa loob ng 1 segundo, patay kayo.
Pamilya Wen ng Rongcheng, nandito ba? Pamilya Tsu ng Bicheng. Pamilya Zhang ng Haicheng. Pamilya Hu ng Guangcheng, linisin ang lugar, dalhin silang dalawa para patayin. Yung walang kinalaman dito. Umalis na kayo. Mukhang matitindi ang mga tauhan mo. Kayang-kaya nilang pumatay ng tao. Hahayaan nyo lang. Ay, di na ako binigyan ng pagkakataong umaksyon. Dumating na si Boss Fan. Maligayang pagdating sa Rongcheng, Boss Fan. Gutsiang King, ikaw at yang lalaking kasama mo. Wala nang pag-asang mabuhay ngayon. Ah, ganun ba? Sige, abangan natin. Di mo alam kung ano ang kinakaharap mo. Di ka na makapagpigil, ano? Sabihin ko sa iyo, wala ka ring pag-asang mabuhay ngayon. Fu Shuyang, gusto ko sanang ipakita sa iyo. Ano ang tunay na kapangyarihan at kayamanan? Pero ngayong nakikita ko ang mukha mong mayabang. Bigla akong nainip, wala ng gana. Ikaw, Ang katulad mo, hindi karapat-dapat sa anumang gawin ko para sa iyo. Fan sexy. Ano ang ginawa ninyo kanina? oh, esensya na po, Boss Fan. Ilang lamang. Lamok na nakakaabala ang pumasok. Lamok. Mga mapagpangga, linisin lang ang lugar. Opo, ayusin na namin ito. Opo, huwag kayong mag-alala, Boss Fan. Bago dumating ang misteryosong personalidad na iyon, tiyak na maayos namin. Ang sinasabi ninyong lamok. Oo, Boss Fan, nakaupo lang diyan sa entablado. Fan sexy. Ikaw talaga. Nababaliw ka na. Naku. Boss Fan, itong dalawang ito. Nagwawala sila rito. Hindi man lang kayo narespeto. Isa siyang babaeng pinabayaan. May hinanakis sa akin, kaya sinasadya niya akong siraan. Ginulo ang pagtitipon. Ulitin mo. Boss Fan, ipapatay na lang ninyo siya. Talagang hindi ako mapapadala sa dating pagkakaibigan. Pati itong kalaguyo niya sa tabi. Mabuti. Talagang bulat ang iyong asong mata. Boss Fan kayo. Ano po ito? Umalis ka sa harap ko. Wala na. Talagang nagalis si Boss Fan. Ngayong pagkakataon, si Gutsiang Ping at ang lalaking iyon. Mukhang mahihirapan na makaalis. Kasalanan ng dalawang ito. Ginulo ang handaan, nadamay pa tayo. Binibini, kasalanan ko ngayong araw. Naabala kayo. Patawarin ninyo po ako, Binibini. Hindi ito possible. Binibini, ang misteryosong boss, ito. Bakit hindi ko siya nakilala? Parusahan ninyo po kami, Binibini. Handang tumanggap ng parusa. Parusahan ninyo po kami. Handang tumanggap ng parusa. Parusahan ninyo po kami, Binibini. Handang tumanggap ng parusa. Tamang-tama ang pagdating mo. Kung hindi ko makikita ang mga ito. Ang mga tauhan kong pinaghirapan kong sanayin. Laging ganito na ang tapang, nang ahas pang patayin ako. Lahat ng nangyari ngayong araw, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Maupo po kayo, Binibini. Ito ang paborito ninyong balat ng snowfalls. Malambot at komportable. Matagal na namin inihanda ito para sa inyo. Nagmalasakit ka. Ngayon, sa tingin ninyo, karapat-dapat ba akong umupo rito? Suntok sa mukha ang tama. Gusto ko yan. Lahat ng nakasama sa inyo ngayong araw, dahan-dahan nating pag-usapan. Kayong lahat, di pa kayo umakyat para magbigay galang. Impossible. Isa siyang isda't aking itinapon. Paano? Tumahimik ka. Tiyo, sino ang tiyo mo? Lumuhod, humingi ng tawad. Tiyo, ano ba talaga ang nangyari? Kung hindi dahil sa'yo, gagawa kaya kami ng ganitong malaking pagkakamali? Pagkakamali. Ero, bakit? Bakit hindi niya sinabi ng maaga? Akala ko may potensyal kang tulad na nakatagong dragon. Ngayon, sinadya kong tulungan kang umangat ng mataas. Pero ngayon, pinawalang saysay mo ang lahat ng puhunan ko. Pinawalang saysay mo ang lahat ng puhunan ko. Salot ka. Tiyo, hindi ko alam. Tiyo, talagang di ko alam kung sino siya. Umalis ka. Ginoong Fan, pakiusap, tulungan niyo kaming makiusap. Aminin namin ang responsibilidad sa pagkakamaling ito. Pero ang pangunahing sisi ay kay itong lalaki. Ititigil na namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Fu. Hindi, di nyo pwedeng. Wen, tao, dalhin nyo siya palayo. Wen, di mo to pwedeng gawin sa akin. Wen, ikaw, umalis ka. Sandali.
Naalala mo ba ang sinabi ko kanina? Ngayon, dapat nang palitan ang 4 na pinakamayaman. Ginoong Fan, pakiusap dahil sa aming 4. At sa mga taon ng pagsisikap, tulungan nyo kaming makiusap. Patawarin nyo kami. Sa tagal ng panahon, kahit walang merito, may naiambag naman. Hindi ako tulad ng iba, walang pagtingin sa nakaraan. Ganito na lang. Sabihin niyo sa akin, paano dapat parusahan ang taong ito? Nagkasala siya sa inyo? Dapat siyang durugin hanggang sa buto. Walang pagsisisi. Itapon siya sa malayong bansa. Hindi na makabalik kailanman. Kapag malapit sa mabuti, nagiging mabuti. Kapag malapit sa masama, nagiging masama. Dapat pati ang kanyang mga tauhan at kamag-anak ay aksyonan para maiwasan ang paghihiganti ng kanyang mga inapo. Dapat tutulin ang kanyang kakayahang magkaanak, di makapagnegosyo, at maging alipin magpakailanman. Ikaw, di nyo to pwedeng gawin sa akin. Fu Shuyang, ito ba ang pinili mo? Xiang King, Tumahimik ka. Di mo pwedeng tawagin ng ganoon ang binibini. nakikiusap ako dahil sa 3 taon nating pagsasama. Patawarin mo ako. Dahil ikaw ang unang nandaya sa akin. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Ako, Hindi ka maniniwala. oh, pala, kayo pala ang nasa likod na sumusuporta sa kanya. Kaya pala laging pinapaalalahanan ako ni Ginoong Fan na alagaan ang pamilyang ito. Maliit na kumpanyang hindi kilala. Paano naman ang mga taon kong pagsisikap? Ang pagsisikap mo. Ang pagsisikap mo ang naglagay sa kumpanya sa ilang beses na peligro. Kaya't paulit-ulit na nag-ayos si Miss ng kalat mo. Sa ngayon, wala nang saysay ang anumang sasabihin. Fu Shuyang, pinapakiusapan mo akong tingnan ang dating pagkakaibigan. At palayain ka, ngunit isang araw lang ang nakalipas. Ano ang sinabi mo sa akin? Ngayon ko sasabihin sa iyo, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ilang taon kitang tinulungan, ngunit wala ka pa rin kalahati ng kakayahan ko. Xiang King, dapat. May nararamdaman ka pa rin sa akin, di ba? Magsimula ulit tayo. Sige na? Ano? Palaka, gusto mo pa rin ng gansa. Ang pagitan ko at ni Xiang King. Ano ang kinalaman na mukha mong ito? Ako ay. Fu Shuyang, ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi pag-ibig. Pagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo noon nang iligtas mo ako sa swimming pool. May emergency ang presidente. Kailangan kanya ngayon, asikasuhin mo agad. Kamusta? Pakidalhin mo siya sa ospital, pupunta ako agad. Sa huli, ako pa ang nagbigay ng asawa ko sa iba. Ang sampal na ito, pinutol ang lahat ng utang na loob natin. Palalayain kita, mag-ingat ka na lang. May iba pa ba kayong sasabihin? Boss Fan, ngayon, talagang pagkakamali lang ito. Pagkakamali. Ito ay talagang pagkakamali, ngunit kahit ito ay pagkakamali, nagkasala pa rin kami ng malaking kawalan ng respeto. Basta't huwag mo na lang itong isipin. Sa hinaharap, susunod kami sa anumang utos mo. Lene, Ano sa palagay mo? ako. Na, hindi ba't nagkasala sila sa iyo? Lene. Ay, kung ito ay pagkakamali lang, ayaw ko na itong pag-isipan pa. Kaya tulad ng sinabi nila kanina, anuman ang pagdurog ng buto at pagpapadala ng abo. Ang dapat ipatapon ay ipatapon. Lipulin silang lahat. Ano ang sinasabi mo? Sino ka ba? Miss, huwag kang maniwala sa sismis na mga dayuhan. Talagang double standard kayo, pareho lang ang pagkakamali. Kapag ginamit ang mga pamamaraan na ito sa inyong sarili, chismis na ang tawag. Espesyal na katulong. Narito, Yung mga sumagot sa akin kanina, naalala mo na ba? Sampalin.
Boss Fan, Miss, hahayaan nyo lang ba na magulo ang mga ito? Sa inyong teritoryo? Hindi ko siya mapipigilan. Kung hindi makialam si Miss, lalo na ako. Sige, maghahanda na kami para sa depensa. Miss, sa oras na iyon, huwag na kayong makisali. Kayong mga bastos, nangahas kayong manakot kay Miss. Hindi po. Sinabi nila sa akin na huwag makisali. Hindi na ako makikialam. Talagang naghahanap sila ng kamatayan. AMEA, huwag mong isipin na dahil sa pabor ni Miss, ay magagawa mo na ang lahat. Naintindihan mo ba? Isa ka lang ngayong itinapon na piraso, isang laruan. Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan dito. Nawalan ng suporta mula sa boss, sa aming mga mata, wala ka lang. Sabi nila pinapaboran mo ako. Ako ay laruan mo. Hindi ko kayang tustusan ang isang laruan na kasing mahal mo. Subukan natin. Miss, kapag natapos ko siya, hahanap ako ng isang daang lalaki na mas mahusay kaysa sa kanya para sa iyo, para sa iyong libangan. Ay naku! Anong gagawin ko, Miss Gyu? Natatakot ako ngayon. Kailangan ko ng iyong proteksyon. Huwag kang mag-arte. Totoo, hindi ako nag-arte. Para sa pagtatagpong ito, naghanda ako ng isang napakamahalagang regalo. Baka gusto mo munang tingnan bago ka magdesisyon kung tutulungan mo ako. Hindi ka makakatakas ngayon. Gaano ba kahalaga ang regalong inihanda mo? Ang mga regalong inihanda namin para kay Miss ay 10 ulit na mas mahalaga kaysa sa iyo. Totoo ba? Siyempre totoo. Gusto kong makita kung ano ang maibibigay mo. Dito, nagpapangga. Matanda na ako. Mahilig lang ako magkolekta ng mga mamahaling bagay. Kung kailangan ng boss, hindi ako magkakaila. Sumunod. Dahil lahat tayo ay mga kilalang tao. Hindi na ako magtatago. Pinuno ng 72 hall. Lumabas. Umalis kayo. Kataas-taasan. Lanan. Ang mga bagay na ipinag-utos kong ihanda, handa na ba lahat? TSK. Nagpapanggap. 72 hall? Akala mo ba siya ang pinakamayaman sa bansa? Nga. Hindi ba siya natatakot na marinig ito na nasa taas? Sa kataas-taasan. Handa na po lahat. Kung gayon, isa-isa nating ipakita. Opo. Ang mga bulaklak ng laurel sa Taglagas ay bumabati sa bagong kasal. Ang mga lotus sa 10 milya ay naawa sa puso ng anak. Sa utos ng Panginoon, ipinadadala ang pink heart na brilyante, nagkakahalaga ng 400 at 70 milyong yuan. Isang piraso, naway magkasundo ang GNG, Gu at ang Panginoon, sa puso at pag-isip. Ano ba yan? Hindi pa sumasang-ayon ang binibini na pakasalan ka. Hoy! Pag-usapan natin ito mamaya. Ngayon, kayo naman, hindi ba't sinabi niyo? Mas mamahalin ang 10 beses kaysa sa regalo ko. Ako na, gusto kong ibigay kay Binibini ang 10 bahay. Sa Black Shell Eco Villa Garden sa Rongcheng, Luhu. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung gayon, tatanggapin ko na may pasalamat. 10 beses daw, bakit, mayaman sa Rongcheng? Ni simpleng bilang hindi mo pa alam. Ikaw, Sige na, pangalawang regalo na. ang maya sa sanga, nagdiriwang ang tagsibol, ang layang-layang, naghahatid ng pag-ibig. Sa utos ng Panginoon, ipinagkakalob ang Rolls-Royce Silver Ghost. Nagkakahalaga ng 1.55 bilyon, naway maging perpekto ang pagsasama ng GNG, Gu at ang Panginoon. Seryoso pala. Parang barya lang yan. Layanan. Sino naman sa inyo ngayon? Dapat mas mahal. Kaysa sa aking regalo. Sino ba talaga itong lalaki? Pataas ng pataas ang halaga ng mga regalo. Mukhang hindi rin siya ordinaryo. Ako na. Si King, mukhang ang mga tauhan mo ay hindi rin tunay na nagreregalo dahil mas huli, mas malaki ang kailangang ibayad. Sa puntong ito, huwag nang magpatawa. Nakatingin ang lahat, Lauhu, ikaw muna. Gusto kong ibigay kay Binibini ang isang gusaling pang-opisina. Sa Taiko Hui sa Guangzhou, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Yan ang mas maganda. Tandaan mo ang bawat sinabi nila.
Sige, sabay-sabay na ang natitira. Sandali. Sundin lang ang proseso, wag nang basahin ang mga mensahe. Nahihiya na. Gawin ang sinabi ng ginang. Maghandog ng regalo sa Panginoon at ginang. Ano? Ang dami pa? Ang unang 2 regalo ay napakaganda na hindi ko maisip kung ano pa ang susunod. Lene. Tingnan niyo ito. Narito ang titulo ng pinakamahal na mansyon sa buong mundo. Mga likha ng mga dakilang pintor at manunulat at maging mga sapi ng mga nangungunang konsorsyo. Ano ang ibibigay ninyo kay Ginanggu? Binibini, medyo hindi patas ito sa amin. Oh, sabihin mo nga. Nakipagsabuatan ka sa iba para lokohin kami, para lang makuha ang aming ari-arian? Siya na walang pangalan. Saan kaya nakuha ang lahat ng mamahaling regalong ito? Talagang mapalakas sa ilalim ng niyog, makitid ang pangunawa. Nagawa ninyong maghinala ng ganyan sa binibini. Dati nais ko pang ipagmakaawa kayo, ngunit ngayon, hindi na kalakalangan. Ginoong Fan, iginagalang ka namin dahil sa tulong mo sa amin. Sa loob ng maming taon, kami, ang ilang dakilang pamilya, ay mga may pinagmulang angkan. Hindi kami sumunod sa iyo nang wala kaming dala. Sa isang salita mo lang, pupuksain mo ang aming maliwanag na kinabukasan, at kukunin mo pa ang aming pinaghirapang ipon. Hindi ba't ito'y lubhang walang habak? Ay, nagwawala na ang aso sa pagkakasugat. Magahangal, alam ba ninyo kung sino talaga ang nasa harapan ninyo? Walang saysay ang pagtatalo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Ngayong araw, pakiusa sa binibining lipulin ang mga hama. Kami ay handang ialay ang aming ipinangakong mga handog. Sumasang-ayon. Kapag nawasak ang pugad, wala ng buong itlog. Kami ay handang sumunod sa 4 na pinakamayaman. Kami ay handang sumunod sa 4 na pinakamayaman. Gusto mo akong patayin? Ama. Ako mismo, hindi nagbabago ng pangalan o ng upuan. Su Zenhui. Sana'y manatili ang iyong tapang mamaya. Ipagutos, gawing bangkarote ang pamilyang Xu ng Hilagang Lungsod sa loob ng 10 minuto. Opo. Wala ka bang tutol sa aking pagpapasya? Ang awa ay hindi namamahala sa upo, ang kabutihan ay hindi namamahala sa kayamanan. Pinadali mo ang trabaho ko. Ang aking pamilyang Xu ay nakaugat sa Hilagang Lungsod ng 100 taon. Sa isang salita mo lang, mawawasak kami agad? Masyadong mapanaginip. Hoy! Ano? Bigla ang binawi ng mga bangko ang pautang. Tinapos ng lahat ng kasosyo ang kontrata. Gumuho ang buong kadena ng pondo. Ang aming pamilya babagsak na. Ginoong Xu, ano ang nangyari? Nagpalit ng pinakamayaman sa Hilagang Lungsod. Babagsak na ang aming pamilya. Impossible to. Anong impossible? Kung ako si Xiao Jichen ang kumilos, kayang wasakin ang pamilya Xu sa isang igla. Ganyan ka pa rin, palaging gustong magpa-impress. Ang bilis ninyong dumating. Sino sila? Kanina sabi niya, Xiao Jichen daw siya. Baka sakaling, siya ba yung sagradong manggagamot? Yung isang gamot lang niya. Mga pangulo ng iba-ibang bansa. 1 taon ang hihintayin para sa konsultasyon. 6 na taong gulang, pantay na sa mga master ng TCM. 10 taon, inayos ang Huang Dinijing. 12 taon, binuhay ang isang halos patay na. Doon siya sumikat. Tinawag na buhay na Huatuo, si Xiao Jichen. Ang pamilya niya raw, halos kontrolado na ang mga pharmaceutical company sa buong mundo. Kayamanan, napakalaki. AME, may kaunting alam pala kayo. Ang daldal ninyo, kung ayaw ninyong mabuhay. Tingnan natin kung sino makakalabas ng pintuang ito ngayon. Sino to? Diyos ko, siya pala to, ang hari ng mga mercenary. Si Jingzhan. Yee! Yung sinasabi mo, kahit ang Amerika, walang magawa sa kanya.
Nagpasiklab ng gulo sa gitnang silangan, kinatatakutan ng mga bansa. Ang Dugod Diablo. Nakita ko na ang litrato niya dati. Ayo pong dalawa, inanyayahan ba ng Ginoong ito? Siyempre hindi. Siya. Hindi sapat ang kalagayan para doon. Kung hindi naman kayo para sa kanila. Maari bang pakiusap? Tulungan ninyo kaming patayin ang dalawang tirang ito. Mga tira? Silang dalawa. Handa kong ibigay ang lahat ng aking kayamanan sa inyo. Sa hinaharap, kayo ang susundin namin. Su Zhenhui, ang kapal na mukha mo. Bangkarote na ang pamilya Su. Wala na akong mawawala. Basta't makapaghiganti, wala akong pakialam. Payo ko sa inyo, ang nangyari sa akin ngayon, bukas na ninyo. Gusto ba ninyong sumama sa akin? Ibigay ang lahat ng kayamanan para makapaghiganti. Bini-bini. Kung papayagan ninyo kaming makaligtas, handa pa rin kaming. Tumayo sa tabi ng binibini. Paano kung hindi ako pumayag? Esensya na, ang pamilyang Wen ng Rongcheng, handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Ang pamilyang Zhang ng Haicheng, handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Ang pamilyang Hu ng Guangcheng, handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Sayang, ayaw namin. Si Binibinigu ang dahilan kung bakit kami nandito. At ang mga tira na sinasabi ninyo, siya ang aking nobya. Ano? Ito. Ganun pala. Ganun pala yon. Huwag magmadaling maghusga. Siya ang aking nobya. Ano to? Akala ko bagong diborsyada si Miss Gu. Hindi ko alam. Parang patay na ako sa inyo, Guxiangking. Sa akin lang siya maaaring magpakasal. Ito ang aking mga nobyo. Bago mag-world tour ang lolo, pinagkasunduan kayo sa kanilang tatlo. Akala ko kasi ikakasal ka na, kaya hindi ko sinabi. Huwag kang maging kaaway. Ay. Miss, bulag ang aking mga mata. Ako ang sasagot sa lahat. Ako na ang luluhod. Miss, bigyan po ninyo ng pagkakataon ang aming mga anak. Miss, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian at ipapapatapon ang sarili ko. Miss, patawarin ninyo po ang aking mga inapo. Kusa kaming magpapatapon sa ibang bansa, hindi na babalik. Miss, kahabagan ninyo kami. Kanina, gusto ninyong magrebelde. Ngayon, medyo huli na, di ba? Hindi po. Kung alam ninyong nagkamali kayo, sundin natin ang gusto ninyo. Salamat, Miss. Salamat sa inyong kahabagan. Ikaw, ano ang masasabi mo? Lanan. Ang gusto ninyo, gusto ko rin. Igalang ko ang desisyon mo. Tapos na ang problema rito. Kayo naman ang pag-usapan. Bakit hindi ikaw ang unahin? Kanino siya gusto magpakasal? Dapat nating igalang ang kanyang kagustuhan. Maingay rito. Labas muna tayo. Xiang King. Ikaw mismo, tatlo ang nobyo. Bakit ako pa ang sinabing taksil? Gusto mo pang siraan si Miss? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Tigil. Sino ito? Dati kong asawa. Nag-asawa ka na pala? Kaya mga tulad ninyong mayayaman. Ayaw sa pangalawang kasal. Umalis na kayo habang maaga. Anong panahon na? Malaya ang pag-asawa. Pero... medyo malabo mata mo. Pwede ko siyang patayin, pati pamilya niya, para mawala ang bakas ng nakaraan mong kasal.
Siang King, Ano pa ang kailangan mo? Siang Ping, sa tingin ko, magkapareho tayo. Parehong umasa sa tulong ng iba. Umabot sa ganito. Sila. Marami rin silang naitulong sa iyo, di ba? Wala ka pa rin naiintindihan. Wala akong naiintindihan. Wala talaga. Bakit sila ipinanganak na may magandang pamilya? Chiang King, kailangan ko lang ng isang pagkakataon. Mapapatunayan ko talaga sa iyo. Hindi ako mas mababa sa kanila. Basta bumalik ka ngayon. Tayo ay magbalik loob. Magbalik loob. Ang lakas ng loob mo. Para ka lang papel na nahulog sa kubeta. Nandidiri ako. Mag-ingat ka na lang. Shuyang, ipinabigay ni Boss Fan ang kontratang ito. Sa iyo. Sa akin talaga? Ang Rongcheng. Ikaw na ang bahala sa hinahara. Alam ko na, may nararamdaman pa rin siya sa akin. Kahit sinisigawan niya ako, magkakabati rin kami. Sa hinaharap, Shuyang. Yung nangyari kanina, pasensya na. Pero sa tagal natin, mabuti naman ang trato ko sa iyo. Di ba? Baka pwede mong kausapin si Miss. Ako na ang bahala. Umalis na ba sila, miss? Naayos na. Yung order na yon. Ipinabigay ko na kay Wen Honghui, na ibigay kay Fushuyang. Magaling. Utos ba ito ni Miss? Hindi. Utos ko ito. Boss Fan, bakit nyo ibinigay ang order na yon? Kay Chen Shimi. Siyempre, para makita ng tarantadong ito kung ano talaga ang halaga niya ngayon. Pero, hindi ba sinusuportahan nyo siya? Akala mo ba madali lang makuha ang order na ito? Para makuha ito, kailangan mayroon siyang daang bilyon na liquid funds. Kapag Naputol ang cash flow, ang kahihinatnan niya ay tama, ang abutin niya ay walang katapusang pagkakautang habang buhay. Tingnan natin kung sakim siya. Kung hindi niya kukunin, maaari siyang mabuhay ng komportable sa tulong ng amo. Kapag kinain niya, magkakaroon ng magandang palabas. naiintindihan ko na. Malalim talaga ang pag-isip ni Boss Fan. Ito lang ang paraan para makita niya na kapag wala ang amo, wala siyang kwenta. Mag-usap nga tayo. Ano ba talaga ang nangyari sa inyong tatlo? Sabi ng nanay ko, kung hindi kita pakakasalan, babasagin niya ang 4 na paa ko. 4 na paa. Mga paa, mga kamay. Medyo malupit nga ang nanay mo. Sa mahabang pagsasanay ko bilang doktor, ang mga kamay kong ito ang nagliligtas ng buhay. Kung hindi ka papayag, napakaraming tao sa mundo ang mamamatay dahil walang mag-alaga sa kanila. Panunubat sa moral? Wala akong pakialam sa buhay nila. Ikaw, paano ka naging ganito kalamig at walang puso? Sedge, Miss Gu, sabi ng tatay ko. Ako ang ikakasal sa'yo, panahon na para mag-asawa ako. O paputukan niya ako. Ano ang masasabi mo? Ano namang kinalaman ng buhay mo sa akin? Tama ka, pero kung mamatay man ako, may isasama akong kasama. Subukan mong gawin. Hindi ganyan ang pagligaw. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Medyo nasiyahan naman. Papayag ka bang pakasalan ako? Isang taong ilang oras pa lang nakilala. Papakasalan mo na ako. Hindi ba't masyado? Mabilis yon.
Paano kung sabihin kong matagal na kitang kilala? Miss, nagpadala ang amo ng video. Pumunta na tayo sa conference room. Hoy, aking prinsesa, kamusta ka na? Nasa bakasyon kami ng nanay mo. Tingnan mo, maganda ba? Narinig kong nagdiborsyo ka na, binabati kita, nakalaya ka na. Sa pamilyang iyon na pa ang mga vampira. Pumili ang tatay mo ng 3. Magagaling na nobyo, mas magaling ng 1,000 bises. Aysa sa dating asawa mo. Pinag-usapan namin ng nanay mo. Dapat kang pumili ng isa sa 3 nobyong ito. Kung hindi, ako. Aray, Kung hindi, magpapakamatay kami sa loob ng 7 araw. dapat kang pumili ng isa. Talagang tunay kong mga magulang. Sino ang gusto mong piliin? Ang mga bata lang ang pipili. Lahat gusto ko. Binigay sa'yo ni Miss ang kontratang ito, ibig sabihin, may nararamdaman pa siya sa'yo. Boss Fu. Pakiusap, magsalita ka na mabuti sa amin kay Miss. Baka mapatawad niya kami. Kapag nakalampas kami rito, tutulungan ka namin. Maging pinakamayaman sa bansa, katulad ni na Yar Chiao at MR Jing. Huwag kang mag-alala, noon. Sumusunod sa akin si Xiangping. Nagtatampo lang siya sa akin ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, mawawala din ang galit niya. Pupunta ako sa kanya ng personal. Hindi ko akalain na ang taong dating iginagalang ko, ngayon ay hihingi ng tulong sa akin. Ang sarap sa pakiramdam na hawak mo ang buhay at kamatayan ng iba. Gu Xiangping, kapag ako naging pinakamayaman, babayaan ko ang kahihiyan ngayong araw. Ano? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan si Boss Wen? Wala na tayong magagawa, subukan na lang natin. Hala, may naisip pa ako. Balita ko, yung numero 1 sa Forbes. Narito na sa Rongcheng. Kilala ko ang isang chapter leader nila sa Haicheng. Natanggap na niya ang lihim na utos at tumunta na sa Rongcheng. Ano? Totoo ba ang balitang ito? Yung lalaking kasama ng yung Miss kanina. Hindi nagpakilala, siya kaya yun? Masyado kang nag-isip. Yung taong iyon, wala talagang balak magpakasal. Sino sa palagay mo ang young miss? Ang misteryosong taong iyon. Nagtayo ng 72 chapters sa buong mundo, makapangyarihan. Ayang gawin ang lahat, kung tayo ay naging bastos sa kanyang harapan kanina. Baka patay na tayo ngayon. Yung tao kanina. Sa tingin ko ay pek lang. Kapag nakuha natin ang ebidensya, baka kaya nating ibagsak ang young miss natin. At ang kanyang kasamang lalaki. Kaya dapat tayong kumilos na. Kaunti na lang ang oras natin. Kunti na lang ang oras natin. Gusto ko lahat. Biro lang. May 7 araw pa naman. Kaya maghihintay tayo dito ng 7 araw. Wala akong tutol. Inayos na ng assistant ko. Suit sa 7-star Pangu Hotel. Balita ko kaka-divorce mo lang. Doon ka na muna tumira sa mga araw na ito. Ikaw, asong sunod-sunuran. Salamat. Sinabi mong matagal na tayong magkakilala. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, nung araw na yon, President, gumamit ng lihim na sulat ang chapter leader sa Haicheng. May urgent daw na kailangan sa iyo. ang lihim na sulat, ginagamit lang sa oras ng buhay at kamatayan. Oh, ma. Tara. Salamat sa pangunawa, mahal. Mahaba pa ang oras natin, ang kwento. Ay maaari kong ikwento ng dahan-dahan. Kuya Shuyang, talaga bang pirmado mo na itong kontrata na nagkakahalaga ng 100 bilyon? Alam kong hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Naku, Ruoxuan, ikaw talaga ang swerte ng pamilya natin. Lahat ay sumusunod sa iyo. Hindi tulad ng babaeng iyon, walang paggalang at sumpa sa pamilya. Ma, huwag mong sabihin iyon. Alam ko, ma, ayaw mong marinig ang kanyang pangalan. Kaya, ang kasal ninyo ni Ruoxuan, hindi ba dapat isama na sa plano? Tita, huwag kayong magmadali. Konting tulong lang naman ang nagawa ko. Talento talaga ni Kuya Shuyang ang pangunahing dahilan. Baka hindi ako makapagpakasal kay Ruotsuan ngayon.
Malaki ang naitulong ni Chiangking sa order na ito. Impossible. Isang mangingista lang siyang babae sa palengke. Paano siya makakasali sa mataas na lipunan? Nga, Shuyang, hindi mo pa ba nakakalimutan yung babaeng yon? Anak, sabihin ko sa'yo, ang lalaki, dapat tumingin sa hinaharap. Nanay, huwag na. Desidido na ako. Fushuyang, traitor ka. Pagkatapos mong magamit, itinatapon mo na ako. Sasabihin ko ito sa tito ko. Hoy, Roxwan. Sedge, sabihin mo. Ang tito mo ngayon, hirap na ring iligtas ang sarili. Ano ang sinasabi mo? Kung magiging masunurin ka, pwedeng ikaw ang alagaan ko sa labas. Pero kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, lumayas ka na ngayon din. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Sasabihin ko na ngayon sa tito ko. Hello, tito. Ininsulto ako ni Fushuyang. Ruo Chuan, dapat kang makinig kay Shuyang at magpakitang gilas sa kanya. Kuya Shuyang, pasensya na. Nagkamali ako kanina. Mabuti at alam mong magsisi. Sige na, huwag ka nang malungkot. Bukas, may victory party tayo. Sumama kayong dalawa at magsaya. Sige, sige, sabay tayo bukas. So ang ibig mong sabihin, ibibigay na lang ng 4 na pinakamayamang tao ang kanilang kayamanan. Ginamit mo ang lihim na mensahe para tawagin ako para lang sa mga walang kwentang bagay na ito. Hindi po ako maglakas loob. Musi, Narito po. ilang taon ka na sa akin? Simula pa nang itatag ang samahan, 10 taon na po. Ang kayamanan ng 4 na pinakamayaman sa iba ay napakalaking halaga. Ngunit para sa akin, parang isang higla lang ng balahibo sa siyang napaka. Opo, nagkamali po ako. Masaya ang puso ko ngayon. Isuka mo ang kinain mo at ibalik sa kanila. Kung may susunod pa, wala nang pagkakataon. Opo, paano po ang tungkol sa kanilang paghingi ng audience sa inyo? Sige, makilala natin siya. Mabait ang puso ng babaeng yon, inapi siya at madaling pinalampas. Kung gusto nilang mamatay, ako na ang... Boss, huwag ka nang uminom. 10 taon ka nang hindi umiinom. Isang patak lang, lalasing ka na. Huwag mo akong pakialaman, huwag mo akong pakialaman. Malakas ako uminom. Ayos, ayos na. Bago kami ikasal, pinayuhan ako ng tatay ko. Hindi ko inalintana ang career, pinakasalan ko siya ngayon. Sinampal ko siya, ang sampal na ito. Para bang sinampal ko ang sarili ko. Nagsisisi ako, bulag ako. Kung hindi ang Forbes list. Bakit si Lu Jinheng ang number 1? Sige, sige. Huwag ka muna uminom. Huwag ka nang uminom. Halika, tingnan mo ito. Ano ba? Huwag kang kikilos. Salungat ka rin sa akin, di ba? Alam ko na. Ang kabutihan mo sa akin, panluloko lang pala lahat. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo sa pagpapakasal sa akin? Lasing ka na, bibili ako ng gamot para sa hangover mo. Huwag kang aalis hanggat hindi mo ito nililinaw. Naku, lumabas ako, si Boss Lu at ang binibini. Paano kung may nangyari? Naku, hindi ko rin dala ang keycard. Sana'y maging maayos si Boss Lu at ang binibini.
Mukha kang desente, pero hindi ako naniniwala dyan. Sabihin mo, Huwag kang kikilos. inuutusan mo ako. Huwag mong kalimutan, hindi pa tayo kasal. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako magpapakasal sa iyo. Ikaw ang may gusto nito. Panaginip lang. Totoo ito. Gising ka na. Ano ba? Kagabi, ikaw ang unang gumawa. Kahit ako ang unang gumawa, mga adult na tayo, ikaw. Hindi mo ba alam ang lumaban? Sinong nagsabing hindi ako lumaban? Ikaw ang lakas mo, ako. Ikaw talaga. Si Yang King, dapat alam mo rin. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagpakasal, wala akong iskandalo. Ito ang patunay na ako ay isang taong matapat at malinis ang pagkatao. Ikaw, Tigil. Ano ba talaga ang gusto mo? Bayad pinsala, kolaborasyon, papayag ako. ako. Mahirap ba ako sa pera? Huwag kang lalapit. Magandang umaga. Miss, may darating na tao. Magsuot ka na ng damit mo, agad. Baka lalong hindi magkaayos ang sitwasyon. Ayoko ring magpaliwanag. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo. Kung makatuwiran ang sasabihin mo, papayag ako. CJ, simula ngayon, huwag kang tumanggi sa mga date ko. CJ, Malamang hindi pagising ang boss namin. Baka gusto niyong umuwi muna. E di, maghihintay na lang kami dito. O kaya, umalik muna kayo sa kwarto. Pagising ang boss, ako na ang unang magsasabi sa inyo. Ganun ba? Ano sa tingin mo? Yang King, buksan mo ang pinto. May importante kaming sasabihin sa'yo. Pag ganyan kayong bastos, hindi kayo magugustuhan ni Miss. Hindi kayo magugustuhan ng dalawa. Ayaw mo na bang magdesisyon para sa boss nyo? Hindi naman. Ay, ang swerte naman. Ikaw pala? Nagtatago ka, no? tigilan mo yan. Nauna lang siya ng konti sa inyo. Ang aga-aga talaga, no? Parehong pinakamayaman sa mundo. Ganun din kagaling magpabango. Mag-sorry ka. Pasensya na. Kung hindi ko siya pinapunta para magbukas, hindi sana nangyari itong hindi pagkakaunawaan. Bago magdesisyon si Miss Gu, sana may mga taong kusa na lang magpapatakbo ng ligtas na distansya. Ano nang dahilan ng pagpunta niyo ngayon? Pagdating dito, baka may mali na naman. May balita kami na patuloy ka pa ring nakikipag-ugnayan sa EDS mo. Paki-explain nga. Patuloy na nakikipag-ugnayan? Bakit sa kanya pa rin napunta yung order? Ako yon. Sa kanya ibinigay ang order, boss. Sa puso ko, parang kapatid na kita. Ayokong may maghamak sa'yo. Yes ko na ang ibig mong sabihin. Miss, mali ako. Sa kanya yon, hindi sa'yo. Gagambalain mo ba yung gabi? Gusto ko ring sumali. Sumusuporta din ako. Ano sa tingin mo? Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa basura. Kita ko na ang mangyayari. Ang kanyang kahihinatnan. Tapos na ito. Paalisin na ang bisita.
Talagang hindi ka pupunta? Ako, pupunta. Kahapon hindi ko alam ang buong istorya. Ngayong malinaw na, hindi ko siya palalampasin. Tunay na lalaki. May paninindigan. Ikaw? Ako? May sarili pa akong mga gawain. Nagpapanggap na tapat ang pagmamahal. Boss, bumili ako ng paborito mong lechon. Kain tayo mamayang gabi. Esan, Boss, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong umihi. Ang ganda talaga ng hotel na ito. Ano? Tita, hindi ba si Gutsiangking iyon? Talagang ubod ng kulit na langaw. Nandito pa. Nang akik kay Shuyang. Huwag kang mag-alala, tita ang bahala. Tingnan mo ito. Gutsiangting. Ika na babaeng ito. Ano ang binigay mo kay Shuyang? Anong pampagulo ng isip? Para makipagbalikan sa'yo. Sabihin ko sa'yo. Habang nandito ako, hindi ka makakapasok sa pamilya namin. Ha? sabihin ko sa'yo kahit ang buong pamilya ninyo. Ang lumuhod sa harap ko, hindi na ako lalapit sa inyo. Aba, ikaw. Naglakas loob kang manuntok sa akin. Roots 1, sabay tayo. Walang tutulong sa kanya ngayon. Turuan natin siya. Kung ano ang tamang asal at disiplina. Tumigil kayo. Mga bisita, ipinagbabawal ang maingay dito sa hotel. Kung may problema, ayusin ninyo sa labas. Paalisin mo siya agad. Pasensya na, wala akong karapatang gawin iyon. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Si Fu Shuyang. Nandito sa hotel ninyo para sa kanyang victory party. Ah, kayo pala. Mabuti naman kung alam mo. Isang mabahong mangingista lang siya. Hindi siya bisita ng hotel ninyo. Hindi niya kayang magbayad dito. Kung sino man sa inyo ang magpapalayas sa kanya, ito ay para sa inyo. Asikasuhin ko po agad. Paumanhin, ginang. Hindi kayo welcome dito. Umalis na po kayo agad. Nakakatawa. Bakit ako alis? Siyempre dahil mayaman ako. Nakita mo na ba ang ganito karaming pera noong nagitinda ka pa ng isda? Ang anak ko, nakakuha na ng bilyon-bilyong order. Bilyon-bilyong order, naiintindihan mo ba? Sa malapit na hinaharap, ang pagiging pinakamayaman ay parang hawak na sa kamay. Kahit ilang daang henerasyon ka pang mabuhay, walang kain, walang tulog. Hindi mo makikita ang ganito karaming pera. Hahaha. Ang aking awa ay ginagawa ninyong puhunan. Ang perang itinatapon mo kahit ang katulong namin ay tamad pulutin. Ikaw na mababang uri. Mayaman ako, ano ngayon? Palabasin siya, 100,000. Hilahilain palabas, 200,000. Bagbugin palabas, 1,000,000. Sino sa inyo ang unang gagalaw? Ang perang ito ay para sa kanya. Ano ang nangyayari? Tigil. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ang daling masaktan. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ako nananakit ng babae. Sila ang dalawa, sa iyo na. Saktan sila. Marurumihan lang ang kamay ko. Aba, ikaw pala. Kahapon, kasama mo ang lalaking iyon. Ngayon, 2 pa ang dala mo. Bakit ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao? Masamang babae. Totoo, sayang si Kuya Shuyang. Gusto ka pang pakasalan ulit. Hindi ba siya natatakot? Baka may dala kang sakit. Ang babaeng mahilig sa mga lalaki ng iba. Siya ang malamang na magkasakit. Ikaw, Roxuan, tayo na. Sasabihin natin kay Shuyang. Para si Shuyang ang magbayad sa kanya. Hinto. Sino ang nag-utos sa inyong umalis? Ano ang gusto mong gawin? Sinabi ko, hindi ako nananakit ng babae. Sino ang tinatakot mo? Nasa ilalim tayo ng batas. Magpapakamatay ka ba? Huwag kang lalapit. Lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Seryoso ka pala? Jingshan, tama na. Nasa Pilipinas tayo. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, pupunitin ko ang bibig mo. Anak, dumating ka na.
kung hindi ka pa darating. Kailangan mo nang ilibing ang nanay mo, Kuya Shuyang. Dumating ka na rin. Si Jiangking, hindi na namang. Dalawang lalaki. Boss Fu, kasalanan namin. Nakapasok ang mga taong ito. Bigyan mo kami ng konting oras, palalayasin ko sila agad. Tawagin mo na agad ang mga tao. Kanina mo pa sinasabi. Sino ang gustong mong paalisin? Siyempre, sila. Gago ka. Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Asawa ko siya. Umalis ka na. Fu Shuyang, huwag kang magyabang. Ang salitang asawa, iwan mo na lang yan. Kay Miss Wen dito sa tabi mo. Tingnan mo tong babaeng to. Di marunong tumanaw ng utang na loob. Ma. Tumahimik ka. Kuya Shuyang, huwag mo ring sisihin si tita. Alam mo ba, Ano kaya si Jiangking? dahil sa dalawang lalaking to, Sinabi ko na ba sa'yo na tumahimik ka? Shuyang, Ma, masama ang pakiramdam mo, hindi ka dapat sumali. Sa hapunan ngayong gabi, umuwi ka muna. Tungkol sa kanya. Ano ang gusto mong gawin? Hawakan mo ang tali ng aso mo, huwag mo silang hayaang mangagat ng kung saan-saan. Humingi ka ng tawad kay Jiangking. aumanhin. Sandali. Kami rin. Kanina, yung nanay mo, isa-isang tinawag kaming lalaking ligaw. At sinabing si Miss Gu ay masamang babae. Kailangan din niyang humingi ng tawad. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Ma! Huwag ka na magsalita. Anak, nalilito ka. Iniinsulto nila ako. Ma, alam mo ba kung sino sila? Mas mataas pa ba sila? Kaysa sayo, ang bagong asbong sa Rongcheng. Ang lakas naman ng loob mo, Ma. Sila ang mga taong di natin kayang awayin. Hindi kaya ginagawa mo lang to. Para makipagbalikan kay Gutsiangting at niloloko mo ako. Dalhin mo ang nanay ko pauwi para magpahinga. Shuyang, Matandang bruha. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ng anak mo? Si Miss Gu, isa siya sa top 10 pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang anak mo, palamunin lang. Dalhin na siya. impossible. Mga Ginoo, humihingi ako ng paumanhin sa inyo para sa ginawa ng nanay ko. Pasensya na, Jiangking, ikaw ngayon. Talagang dumalo para sa aking victory party, di ba? Hindi. Jiangking, alam ko na ang lahat. Huwag ka nang magtampo sa akin. Huwag kang mag-alala, 11 mamayang gabi, basta't nasa party ka. Walang sinumang magkakagalang maghanap ng gulo sa iyo. Ikaw. Ano nang ginagawa mo dito? Kami lang ay kumakain ng simpleng pagkain. Natagpuan ka pa namin, nakakainis talaga. Ngayon alam mo na, MS Gu, talagang wala siyang ganoong intensyon. Jiangking, nandito rin pala ang binibini. Kayong mga ito, hindi ba dapat naghahanda ng inyong mga kayamanan para sa pagpapatapon? Ano nang ginagawa ninyo dito? Mga top billionaire, siguro narito kayo para ipagdiwang na nakuha ko ang order. Jiangking, itong respetong ito, ibibigay mo sa akin, di ba? Karapat-dapat ka ba? Presidente Fu, sa Hitsura, sa ganitong kalagayan, sa Hitsura, hindi ka rin naman makakatulong sa amin. Naiintindihan namin. Binibini, kung saan maari, magbigay daan na sa kapwa. Wen Honghi, huwag mong gawing kapital ang pagpapatawad sa iyo ng binibini. Para maging walang hiya. Mukhang wala ng pag-uusapan. Ipapakilala ko sa inyo ang isang ito. Numero 1 sa Forbes, ang kanyang kapangyarihan ay kumakalat sa buong mundo. Ang 72 halls, alam ninyo yon, di ba? Sinasabi mo ba na siya si Lu Jingheng? Kawalang galang. Naglakas loob kang tawagin ng direkta ang pangalan ng dakila. Siya ang 72 halls. Ang punong hallmaster ng Hecheng, si Ji Musi. TSK. Hindi ba't aso lang ito ng pamilyang Lu? Ginoo pa ang tawag. Saan nanggagaling ang tiwala mo? Xiao Xiao, pinapayuhan kita na huwag kang makialam. Hoy, ngayong araw, Kaya naglakas loob kang direktang humamon sa akin. Umaasa ka sa taong ito. hindi naman humahamon. Nais lang naming humingi ng 100 para mabuhay. Malamang,
Ayaw din ng binibini na makipag-agawan sa mga tao ng 72 halls, di ba? Lalo pat may ebidensya kami sa aming mga kamay. Ang aking ebidensya. Ay ang iyong binatang lalaki kahapon na nagkunwaring miyembro ng 72 halls. Paano kung sasabihin kong siya nga talaga si Lu Jingheng? Ang ibig sabihin ng binibini, bukod sa si ER Chiao at si Ji Jing ang sinasabi sa alamat. Ang namumuno sa 72 halls na si President Lu ay iyong Fayang din? Hindi ba pwede? May swerte ang mga tanga, pero ang mga gago ay wala. May mga taong hindi karapat-dapa na mabuhay sa mundong ito. Kayong mga ito, bagamat may pambihirang katayuan. Ngunit ang aking 72 halls ay hindi kayong mga ito. Ang maaring basta-bastang hamakin. MSG. Sa iyong katayuan at kalaman. Dapat alam mo ang kapangyarihan ng aking Panginoon, kaya pinapayuhan kita. Nagapusin ang iyong mga kamay at sumama sa akin para magpakumbaba. Nga pala, isama mo rin ang impostor kahapon. Hoy kayong lahat. Bakit parang nag-apuyan ang sitwasyon? Akala ko ba ako ang magpapayapa? Xiao Fu, ang mga itlog ay hindi dapat ilagay sa isang basket. Nakita mo naman ang binibini. Ay walang balak tumigil. Kami naman ay nag-ingat lang. Kasali ka rin ba dito? Hindi. Sa totoo lang, hindi ako kasali. Misunderstanding lang. Duwag, palamunin. Puno ng Haicheng, sa tingin ko kahit dumating ang Panginoon nyo, hindi rin makakapagsalita ng ganyan sa aming binibini. Mukhang gusto mong mawala ang ulo mo. Sedge, maghihintay ako. Humihingi ng paumanhin? Buti naman alam mo ang lugar mo. Paano siya nangahas gumawa ng aksyon? Talaga bang walang takot ang binibini sa 72 halls? O hindi niya alam kung gaano kakilabot ang grupong ito? Ikaw, Ano, hindi ka ba nasisiyahan sa paghingi ko ng tawad? Ganito ako humingi ng tawad. kung gagalawin mo siya, papatayin kita dito mismo. Hindi lang iyon. Pupunta ako sa Haicheng para alamin ang lahat tungkol sa pamilya mo. At lason isa-isa ang bawat isa sa kanila. Sige, sasabihin ko sa Panginoon para personal siyang pumunta. Xiang King, sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, unahin kitang pagsabihan. Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Fu Shuyang, tumigil ka na. Kapag nagpatuloy ka, masusuka na ako sa pagkasuklam. Sabihin mo sa Panginoon na nasa pangu-hotel na kami. Pero may nakakasagabal na mga taong naghahanap ng gulo sa Panginoon. Pakiusap na dumating ang Panginoon ng personal. Sa loob ng 3 minuto, tiyak na magmamakaawa kayo sa lupa. Hay, nakakainip talaga. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ni Lu? Kapag dumating, wala akong pakialam. Nakita mo na, isa siyang yelong bundok. Kung ikakasal ka sa kanya balang araw, siguradong nakakabagot. Kung ikakasal ako sa iyo, siguradong masaya. Siyempre, Magkukwentuhan tayo araw-araw. sa ganitong pagkakataon nakangiti pa siya. Nagkukunwari lang yata. Pero sa pakiramdam ko, wala silang takot. Tumahimik ka. Sa totoo lang, kaunti na lang ang oras nila. Hayaan mo silang magsalita ng malaya. Pero siyempre, sila ay mga kilalang tao. Baka may koneksyon talaga sila sa Panginoon. Ang 72 Hall, hindi kailanman napipilit. Nagbibigay ng mukha sa iba, kapag may galit, ipaghihiganti. Anong gusto mong ipaghiganti? Panginoon, ito po ang mga to. Walang utang na loob, nagpapanggap na kayo. Sana'y kayo po ang magparusa sa mga hamak na ito. Siya. Siya nga ba talaga ang inyong Panginoon? Huwag kayong magpakawalang galang. Hindi ba't kayo ang gustong makita ang Panginoon? Bakit hindi pa kayo lumuhod? Wala nang pag-asa to. Tapos na, tapos na. Kami po ay bulag, noon ay talagang. Hindi namin alam na kayo pala ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ninyong mga to? Ang ibig sabihin nila, yung peking hinahabol nila kanina, ay ang inyong Panginoon. Ang inyong Panginoon ay ang nobyo ng boss ko. Kailangan pa bang humingi ng paumanhin? Ngayong alam na ninyo, ano ang gagawin nyo? Panginoon. Hindi ka nakarapat-dapat sa 72 Hall.
Panginoon, kahabagan. Ang hirap kong hanapin ng asawa, tapos pagagalitan mo. Dalhin nyo na. Panginoon, kahabagan. Ano, hindi na kayo mayabang ngayon? Hindi na kayo hambog? Hindi na kayo ng asar? Kanina ang daldal-daldal ninyo. Ang galing ninyong magsalita? Ano, pipi na ba kayo? Maingay. Kami po ay bulag, hindi na po kami mag-abala ngayon. Alis na po kami. Sandali. Sinong nagsabing pwede na kayong umalis? Inabuso ninyo ang kabaitan ni Xiang King. Paulit-ulit kayong nanggugulo, akala ninyo'y putik lang ako. Kung ayaw ninyong mabuhay, di mamatay kayong lahat. Huwag kayong makunwaring himatayin. Kung hindi, bawat isa sa inyo, tutusukin ko ng daan-daang kaayo. Pa, hindi kayo mabuhay ng maayos, ni hindi mamatay ng maayos. Kung ililigtas ko sila ngayon, sa hinaharap ay talagang, susunod sila sa lahat ng utos ko. Xiang King, tingin ko naman ay, wala namang nawala sa'yo. Baka pwede nang kalimutan na lang. Nga, tama. Ang sama-sama mo talaga. Lahat-lahat, kami pa rin ang mali, di ba? Pasensya na, hindi ako ang may desisyon dito. Ano, gusto mo ring sumama sa kanila? Xiang King, ikaw mismo ang nagsabi, na may utang na buhay ka sa akin. Ituring mo na lang ito bilang, ang huling pagmamakaawa ko sa'yo. Xiang King. Boss, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang bilyon-bilyong order o ang buhay ng mga taong ito. Pumili ka. Shuyang, tulungan mo naman kami. Sa loob ng maming taon, hindi kami nagkulang sa pagbibigay ng payo sa iyo. Fuzong, iligtas mo lang kami ngayon. Ang perang iyon, kayang-kaya naming kitain ulit para sa iyo. Ama, gusto ko rin kayong iligtas. Pero kahit mabuhay pa kayo, ang mga ari-arian ninyo ay halos wala na. Ano ang maibibigay ninyo sa akin? Paumanhin. Kung hindi mo unahin ang sarili mo, wawasakin ka ng langit at lupa. Ang order ang pipiliin ko. Alam ko na. Kanina, sinabi mo utang na loob sa kabilitas. Paano kung hindi sa iyo ang utang na loob na yon? Ano ang sinasabi mo? Ikaw mismo ang aamin o ako ang maglalahad ng katotohanan. Kahit na hindi ako ang nagligtas sa kanya noon. Ngayon, matagal na ang nakalipas, patay na ang mga saksi. Kahit ikaw ang pinakamayaman sa mundo, hindi mo mababaliktad ang katotohanan. Xiang King, ako ang nagligtas sa buhay mo. Mas gugustuhin ko pang hindi mo ako nailigtas kaysa magkaroon ng ganitong masamang kapalaran. Hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Nakikita mo? Ganito ang pag-arte, masastig. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Xiang King, tulungan mo ako. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Hindi mo pwedeng hayaan siyang. Lu Jinheng, May ipapakita ako sa iyo. yun pala. Ikaw pala ang laging nagliligtas sa akin. Paumanhin, Miss Gyu, isang malaking pagkakamali. Ang nagpabaya sa iyo ng napakaraming taon. Mali ang eksena ay. Dapat pareho tayong nasa start line. Bakit parang may nakarating na sa finish line? Huwag kang magsalita. Walang nagtuturing sa iyo na pipi. Naku, ang bilyon-bilyong order ko. May gusto ka pa bang sabihin? Xiang King, isang araw na mag-asawa, daang araw na utang na loob. Ang mga nangyari noon, hindi ko na masyadong maalala. Ako, Fu Shuyang, napakarami kong isinakripisyo para sa iyo. Pero niloko mo ako ng napakatagal. Tapos na talaga tayo. Wala akong pag-ibig o galit sa iyo. Itinuturing kita bilang isang estranghero na lang. Salamat.
Huwag kang magmadaling magpasalamat. Ano ang balak mo? Tulungan mo ako. Utulungan kita. Nararapat lang sa iyo ito. Inakit mo kami. At kalabanin mo si GNG, Zhongxiang, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Nagugutom ka na ba? Naghanda ako ng hapunan. Sabay tayong kumain. Sage. Siguraduhin malinis ito. Ang mga empleyadong hindi nagtrabaho ng maayos. Sa seguridad ngayon, tanggalin lahat. Opo. Dalhin na. Iba talaga ang mayaman, mabilis na akuha na ang hotel. Sa kanila pala ang hotel na ito. Umalis na lang sila ng ganon? Hindi binanggit ang kontrata, at meron pa akong order na ito. Balang araw, babangon ako muli. Pipilitin kong lumuhod kayong lahat sa harap ko at magmakaawa. Ayong lahat kayo. Magbabayad kayo. Mag-usap tayo, Jifu. Ayon sa kontrata, kailangan naming mag-advance na 50% ng halaga bilang reserba ng pondo. Kung hindi, ituturing na bridge. Halo, ito. Ruotsuan, nalugi na ang pamilya natin. Ano? Ruoksuan, nalugi na ang pamilya ninyo. Kung ganon, ang kasal mo kay Shuyang, kalimutan na lang. Tita, paano mo nagawa yon? Anong ginawa ko? Ha? Umalis ka na sa bahay namin. Sige, umalis ka na. Tita, buksan mo naman ang pinto. Tita, hindi mo pwedeng gawin to. Kuya Shuyang, pinalayas ako ni tita. Ma, ako to, buksan mo. Ay naku, anak. Anak, anong nangyari sa'yo? Ikaw, bakit ka nandito ulit? Anak. Naiintindihan ko na, anak. Makipagbalikan ka na lang kay Qiangting. Mas maganda pa rin ang orihinal na mag-asawa. Ma. Nalugi na ang pamilya natin. Ano nang sinasabi mo? Ano nang ginagawa ninyo? Pumasok kayo ng walang paalam. At tawag ako ng pulis. Mas mabuting tumawag ka ng pulis. Hindi nagbabayad ng utang ang anak mo. Hindi mabayaran. Ipakulong siya ng pulis. Imposible. Hindi maaaring may utang sa iyo ang anak ko. Bayaan mo ang utang. Naku, hanapin ninyo ang manugang kong babae. Si Qiangting ang singilin ninyo. Napakayaman niya. Hindi po ba ninyo pinalayas ang manugang ninyo sa bahay? Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo para makuha ang pera. Siguradong babayaan ng anak ko ang utang niya. Huwag kayong lumapit. Ngayon na. Dapat nakapagdesisyon ka na, di ba? Sandali, may sasabihin muna ako. Sa totoo lang, ayaw kong gamitin ang utang na loob. Pero, ang J-dependent na ito ay nakuha noong nakataong. Nailigtas ng guro ko si Uncle Gu. Sinabi niya na sa hinaharap, maaring gamitin ang pendant na ito. Humiling ng isang bagay sa pamilya Gu. Nagkataon naman. Noong naglalakbay sina Uncle Gu at ang asawa niya sa Middle East, ako ang nakaligtas sa kanila. Nangako rin siya sa akin.
Natutupad siya sa isang hiling ko. Sino ang dapat piliin? Akala ko walang pagdududa. Ganito na lang, magpaligsahan kayong tatlo. Ano ang paligsahan? Kunin ang props. Hindi naman siguro paglalaba ang paligsahan? Ito ay kung sino ang makakabali ng washing board. Magluluhod sa washing board, di ba? Mabuti at naiintindihan mo. Hindi naman magpapaluhod sa washing board ang isa sa top 10 mayamang tao sa mundo. Ang pagmamahal sa asawa ay tradisyonal na katangian ng mga Tsino. Kapag sinabi ng asawa mo na pumunta sa silangan, hindi ka dapat pumunta sa kanluran. Kaya ngayon, susubukan natin ang inyong kakayahang umamin ng pagkakamali. Aray! Bakit ang sakit? Mas masakit pa kaysa sa pagsasanay ko sa pagtusok ng karayom. Magsisimula na akong mag-oras. Kailangan ninyong magtiis. Boss, sa tingin ko sa ngayon, hindi pa malalaman kung sino ang mananalo. Bumalik ka na lang muna para magpahinga. Ako na ang bahala dito. Akala ko ma-intimidate sila. Sino ang mag-aakala? Na ganito sila katatag. Sige, matutulog muna ako. Hoy, Miss Gu, talagang napakalupit ng babae. Kung ayaw mo, tumayo ka na lang. Ayokong matalo sa kanilang dalawa. Kung ikaw ay hindi mabait, huwag mong sisihin kung ako ay magiging masama. Ako ay susuko. Walang kiyaga. Hindi sila tao ang dalawang iyon. At saka, ang nararamdaman ko para kay Miss Gu, hindi naman ganoon kalalim. Kakaiba, bakit hindi sumasagot ng kawag ang boss? Titingnan ko. Chiangking, gising ka na. Fu Shuyang, ano ang gagawin mo? Magpapakasal ulit tayo. Sa tingin mo posible ba yan? Impossible, sa tingin ko rin impossible. Kaya itinali kita para magkaanak tayo. Kapag may anak na tayo, iyak na magpapakasal ka uli sa akin. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako, pero kayo ang nagtulak sa akin sa pagkahibang. Kayong lahat nasa mataas na posisyon, kayang-kayang laruin. Ang kapalaan ko, di ba? Sagot. Bitawan mo ako, may oras ka pang bumalik. Bitawan mo ako. Talagang iba ang pakiramdam kapag hiwalay na. Mas masarap laruin. Huwag kang umiyak. Umalis ka. Lumayas ka. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Tatlong lalaki ang nasa labas, di ba? Sabihin mo sa akin, sinira ka na nila, di ba? Ha? Umalis ka. Sage.
Mamaya, ikaw ang magmamakaawa sa akin na laruin kita. Ano ang gagawin? Saan kaya pupunta ang boss? Presidente, nakita sa CCTV si Fu Shuyang ang kumuha sa binibini. I-block ang Rongcheng pagsagawa ng malawakang paghahanap. Opo, Naalala ko, may singsing ang boss na may tracking chip. Ito ay hakbang ng ama ng boss para protektahan siya. I-lock ang lokasyon. pupunta na ako. Hayop, hindi kita palalampasin habang buhay. Sage, hihintayin ko ang araw na yon. Boss, Siang King. Binibining Gu. impossible, nandito ang boss. Sinabi ko na. Hindi ka makakatakas. Siang King. Ayos na. Huli na kayo, sobrang lakas ng gamot na ito. Kapag dumating ang mga tao mula sa ospital, hindi na siya makakayanan. Ganoon ba? Nakalimutan mo ba kung sino ako? Medyo huli na. Kung hindi maalis agad, aapektuhan ba ang kanyang kakayahang mga sa hinaharap? Ikaw ba talaga ay isang mahusay na manggagamot? O isang walang kwentang manggagamot? Miss, pumili ka na lang ng isa. Lu Jingheng. Ipapakita ko na ito sa inyo. Tignan mo ito, kahit pumili si Miss Gu sa iyo o sa akin. Hinding-hindi papayag itong si Lu. Sa totoo lang, nag-alinlangan din ako kanina. Sa totoo lang, hindi ko siya mahal ng ganoong kalakas. Sa tingin ko, bagay na bagay kayong dalawa kapag magkasama. Nanggugulo ka na naman ba? Gusto mo bang parusahan? Bahala na, wala akong nakuha na pakinabang ngayon, kailangan kong kunin ng batang ito. Ang ibang kabayaran. Oy, sabihin mo, paano mo gusto mamatay? Ayo, hindi nyo ako kayang patayin. Huwag mong sabihin, talagang gagawin nga nito. Bahala na, ako na gagawa nito. Gawin ko ito para titiyakin na ikaw ay magkakaroon ng permanenteng panghihina ng kalamnan. Hindi ka mamamatay ngunit hindi ka rin mabubuhay na maayos. Magiging isang tunay na buhay na yunuko ka. Ikaw. Tawagan ang pulis. Nobyo, maaari mo na ngayong halikan ang iyong nobya. Ayaw ko. Ete, gising na. Ang kasal mo kay Boss Lu. Magsisimula na kaagad. Okay,